Ayon sa Israel, na-neutralisa nilang isa pang mahalagang opisyal ng Iran sa isang operasyon. Trey. Sinabi ng opisyal ng Israel sa Fox News na namatay si Ministro ng Intelligence ng Iran, Ismail Qaib, sa isang tumpak na pag-atake kagabi. Si Qaib ang namumuno sa mga pandaigdigang selula ng Iran, kabilang ang mga natutulog na selula na nagbanta sa mga politiko ng Estados Unidos at Pangulong Trump. Sabi ng opisyal, ang lalaking yon ay may bahid ng dugong Amerikano sa kanyang mga kamay. Laging binabagita si Qaib lang ang nakaligtas sa unang pag-atake ng Operation Epic Fury na pumatay sa pinakamataas na pinuno ng Iran. Bukod sa 40 opisyal na napatay sa halos 40 segundo, nasasaksiyan din natin ang mga bagong putok mula sa Iran. Sa gabi, may mga misil na tumawid sa Israel. Ang ilan na intercept, ang iba may dalang pampasabog na nagkakalat ng pira-piraso. Makikita sa bidyong ito ang mga natira. Sa paligid ng Tel Aviv, may mga apoy na lumalabas mula sa isang paradahan sa ilalim ng isang gusali sa gitnang bahagi ng bansa. 2 tao ang napatay sa rehiyon ng Hamatgan. Kakabalik lang namin mula roon matapos makapanayam ang tagapagsalitaan ng militar. Malaki ang pinsan ng tinamo ng mga apartment. Habang naglulusad ng bagong pag-atake ang mga Israeli sa Beirut, Lebanon, tinatarget nila ang pinakamalaking proxy ng Iran sa Dariyah District. Naganap ang mga pag-atake matapos muling magpaputok ng rocket ang Hezbollah sa gitna at timog Israel. Makikita mo rito ang mga pag-atake noong gabi sa Lebanon at ang iniwang pinsala sa Beirut, kabilang ang pagkawasak ng isang gusaling tirahan sa isa sa mga iyon. Ngayon, hindi lang Lebanon kundi pati Iran na rin ang inaatake ng Israel sa bagong serye ng pag-atake. Ngayon, alam natin na kahapon tinatarget ang mga checkpoint ng Revolutionary Guards sa paligid ng Tehran. Tinanong si Trump tungkol sa banta ng Iran. Panurin kung anong sinabi niya noon. Matagal na silang banta, pero talaga namang naging malaking banta sila ngayon. Kung hindi ko tinapos ang masamang kasunduan ni Obama sa Iran, nagkaroon na sana kayo ng digmaang nuklear at holocaustong nuklear 4 na taon na ang nakalipas. At nangyari sana ulit yon kung hindi natin binumba ang lugar. Ang punto ay ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng mga misil laban sa Israel at reyon na binanggit ni Pangulong Trump. Naglalaya ng Iran ng sandatan nuclear at kapag nailagay ito sa ballistic missile, maabot nila ang mga kaalyado sa reyon. Iyon ang inilarawan ng Pangulo bilang agarang banta sa rehiyon, sa kanilang mga puwersa at sa mismong Israel. Kaya Trey, inilalahad ng Wall Street Journal ang ginagawa ng mga Israeli at ating mga opisyal ng intelihensya para ihanda ang bansa sa posibleng pag-aagaw ng kapangyarihan. At ang ginagawa nila ay subukang bombahin ang mga punong tanggapan. Binobomba nila ang mga punong tanggapan na pinipilit ang mga tao na umalis. Itong mga lider na ito na nasa mga kampo o mga lagusan sa ilalim ng lupa, kung mapaalis sila doon, inutusan silang pumunta sa mga sports complex. Kapag nagtipon sila, doon sila pinalalabas. Isang sistematikong paraan ng pagtanggal sa mga leader nila. Ang Mossad ay nakikipag-ugnayan sa mga leader at sinasabi, ikaw ay nasa blacklist, may pagpipilian ka, umalis ka na yon, sumama ka sa mga tao o mamamatay ka. Basta na lang silang sumasagot at sinasabing aalis na. Naririnig mo rin ba ito kamakailan? Oo, sigurado. Mayroong real-time na intelligence na gumagana sa likod ng mga eksena para hanapin ang mga opisyal na ito at inutralisa sila. Ang pag-atake kay Khatib ay pinagsamang operasyon ng intelligence ng Estados Unidos at Israel laban sa liderato ng Iran at support team nila. Dahil dito, ang mga pag-atake kahapon sa Tehran ay tumarget sa mga napalilibutang puwersa na mga puwersang infantry sa lupa. Sila ay mga tao sa kalsada na naglalagay ng checkpoint para takutin ang publiko at pigilan silang lumabas. Ito ang naisiwasan ng Estados Unidos at Israel. Gusto nilang bigyan ng pagkakataon ng mga Iranian na magpahayag ng mapayapa. Sa simula ng taon, nakita natin ang panunupin na iniutos ng mga autoridad at puwersa sa lugar. Ang sistemang ito ng real-time na intelligence ay tumutukoy at inaalis ang mga individual at leader ng panunupil laban sa napoprotesta gamit ang airstrike. Kaya Hansel, maaari bang magpatuloy ng ganito? Salamat, Trey. Sabi ni Donald Trump ngayong linggo, ang Iran ay nakikipag-usap sa atin at gusto ng kasunduan. Sabi ni Brian, nagpalitan ng mensahe ang kaliging palabas ang Iran kay Wyckoff. Ayon kay Wyckoff, tumanggi siya at sinabing, hindi ko ginawa yon. Sige. Siyempre, mas nagtitiwala tayo sa administrasyon ni Trump kaysa sa pamunuan ng Iran. Ano bang totoo rito?
Sabi ng mga Iranian, hindi nila tina-target ang sibilyan, pero mula kami sa apartment kung saan pinatay ang dalawang matatanda. Hindi raw target ang Gulf sa cluster munitions, pero araw-araw nila itong inatake. Hindi rin daw nila nilalagyan ng mina ang kipot o binabantaan ng rehiyon. Ngunit nagpapaputok sila ng ballistic missiles sa embahada ng Estados Unidos sa Iraq at nagpapalipad ng mga drone at missiles gamit ang mga proxy. Madalas naming marinig sa mga Shiite militia ang sinasabi ng Iranian regime, pero iba ito sa tunay na nangyayari. Kailangan nilang itanggi sa hanay nila na gusto nila ng kasunduan sa Estados Unidos. Pero dapat nating tandaan ang panahon bago ang digmaan. Bago ang Epic Fury, araw-araw na nag-uusap si Steve Witkoff, espesyal na sugo ng Amerika at ang kalihim ng Iran. Kaya natural lang na nagkakausap sila ngayon. Pero Trey, itong hepe ng intelihensya na si Khatib, may dalawang papel siya. Siya ang ministro ng intelihensya at bahagyang sumasagot sa Revolutionary Guard, IRGC. Siya ang namuno sa marami sa mga pang-atake nangyayari. Kasama rin ang artificial intelligence at mga target sa sibilyan. Meron ba siyang tao ngayon na may ganitong papel? Naghanda ang mga Iranian sakaling atakihin ang kanilang liderato, kaya may mga nakaabang napapalit sa mga posisyon. Pero kung isasaalang-alang ang madugong record nila, malaki ito. Ang mga sleeper cell na nagsasagawa ng teroristang gawain para sa Iran ay direktang inuutosan ng mga tulad ni Ismail Khatib. Sinabi ng isang mataas na opisyal ng Israel sa akin at babasahin ko ang kanyang sinabi. Ang mga kamay ng taong ito ay may bahid ng dugong Amerikano at ang grupo niya ay target patayin ang mga opisyal ng Amerika kasama si Pangulong Donald Trump. Mula ay pinapakita nito kung gaano kadelikado ang mga taong ito. Malamang ipapasa nila ang responsibilidad sa ibang opisyal sa Teheran para ipagpatuloy ang mga aktibidad. Ayon sa mga opisyal ng Israel sa Fox News, ito ay isang panganggaso. Tutugisin daw nila ang mga opisyal na ito at kapag pinalitan ng mga napatay, Mga ahente ng intelihensya ng Amerika at Israel, araw-araw nila itong tutugisin. Kapag kumonekta sa internet, maghahanda ito ng daan para sa mga Iranian na mag-alsa kapag nagkaroon sila ng tamang pagkakataon na magtagumpay. Sa huli, yung mga nakapila para sa posisyon ay magsasabi, ayokong kunin ang trabaho, baka mapatay ako. Sana na, sige. Maraming salamat. Trey, kausap natin na yon si Steve Harrigan na nasa hangganan ng Armenia at Iran para magbigay ng detalye kung paano naapektuhan ng relasyon ng Pangulo sa NATO ang operasyon. Steve Bryan, nagsasalita ang Pangulo habang pinaigdi ng mga Iranian ang mga pag-atake sa mga posisyon ng Iran sa kipot ng Hormuz. Gumagamit ang Air Force ng 5,000 librang GPS-guided bunker buster bomb laban sa mga anti-ship missiles sa riyon. Ilan sa mga target na ito na nakabaon o nasa mga pinatibay na lugar ay nawasak sa nakaraang 24 na oras. Tulad ng nabanggit mo, pinuna ng Pangulo ang mga kaalyado ng NATO sa kakulangan ng tulong sa pagpapanatiling bukas ng kipot. Heto si Pangulong Trump ang lakas. Hindi namin kailangan ng tulong, sa totoo lang, wala talaga. Winasak namin ang kanilang hukbong dagat at sandata ang lakas. Wasak na rin ang kanilang hukbong himpapawid. Wala na silang Air Force at Navy. Sa tingin ko, nagkakamali ang NATO. Matagal ko nung sinabi na, alam mo, nagtatanong ako kung andyan bang NATO para sa atin. Kaya yun ang isa. Malaking pagsubok yun. Kasi hindi natin sila kailangan, pero dapat nandun sila. Binigyang din ng Pangulo ng Estados Unidos ay napadala ng daan-daang bilyong dolyar na tulong sa Ukraine laban sa Russia. Hindi nagbigay ang Europa ng kahit isang mine hunter kontra Iran. Mga kaibigan, balik sa inyo. Maraming salamat, Steve. Habang nandito tayo, dagdag ko lang sa sinabi niya, hanggang ngayon, sinabi ng Pransya na oo, sasali kami pagkatapos ng labanan. Hindi namin kailangan gawin yon. Salamat. Sabi ni Lindsey Graham, hindi pa raw naging ganoon kagalit ang presidente gaya sa hapon. Dagdag pa ng iba, hindi nila gagawin yon para sa ating depensa. Sasabihin nilang maganda ka, tinatamaan na tayo. Pero kailangan pa rin ng paghahanda dahil sa intelligence. Hindi namin pwedeng sabihin sa iyo ang dahilan. Narito na ang pangunahing banta sa nakalipas na 40 taon. Doon galing lahat ng langis ninyo. At nakikita nyo ito. Paano kayo makikinabang dito? At ikaw ngayon, pwedeng sabihin na ilang araw pa bago ko may handa ang mga destroyer ko para dito. Naintindihan ko pero hindi dapat basta magsabi ng hindi sa Amerika. Pwede naman tayong umalis doon. 3% lang ng langis ang galing doon. Sino ang hindi nababayad? Europa at mga regional na kaalyado gaya ng Hapon, kumikita ng 70%.
Mahalagang tandaan na hindi naman palaging ganito. Una, pinilit ng Pangulo ang mga bansang ito na magpa-refuel tayo sa kanilang base. Nang tumanggi sila, doon sila nainis. At ang sabi niya, sige, hindi man lang kayo tutulong sa amin sa digmaan, ayaw ninyong magkaroon ng kahit anong kaugnayan, walang pampublikong suporta, wala talaga. Ngayon, ginagawa niya itong pagsubok. Tingnan mo ang mga operasyon sa lupa. Hindi kailangan ng mga Israeli at gobyerno ng Amerika ng tulong dahil tayo ang sumisira sa kanila, pero sinusubok ito ngayon. Madalas tumatanggap ng ating pinansyal na suporta ang mga bansang ito. E não esquecemos as tropas. Sinuportahan din natin ang mga taong naroon na lumalaban para sa ating bansa.